Proyekto Helmo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Marvin. 26 na taong gulang at naninirahan sa bahaging Negros. Gusto kong ibahagi sa inyo ang karanasan ng kumpare ng aking lolo na si Mang Esteban, na isang albularyo. Dekada 70, nakatira si Mang Esteban na malayo sa kabayanan at matatagpuan siya sa liblib na lugar kung saan kokonti pa lamang ang mga kabahayan at halos mga bahay kubo pa noon ang mga tirahan ng kanyang mga kapitbahay. Isang gabi, kakauwi pa lamang ni Mang Esteban buhat sa bayan nun. Kakatapos niyang makapanggamot ng mga taong may sakit. Dumaan siya sa may gawing kawayanan para mapadali ang pag-uwi sa kanyang bahay kubo. Habang mag-isang naglalakad, ay natatanaw niya sa kalangitan ang marilag na liwanag ng buwan. Walang kahangin-hangin at tahimik ang buong paligid nun, kung kaya't kalmado lamang siyang naglalakad hanggang sa biglang may kung anong bultong lumagpas sa kanyang ulo. Sa sobrang bilis nun, ay halos bumagsak ang ilang piraso ng dahon mula sa isang punong kahoy. Hindi naman nasindak si Mang Esteban at ipinagkibit balikat na lamang niya ang nangyari nun. Ipinagpatuloy pa rin ni Mang Esteban ang kanyang paglalakad pero sa sumunod na nangyari ay tuluyan na siyang huminto sa paggalaw. May kung anong bulto ang lumabas sa kanyang harapan. Hindi yun pangkaraniwan. Lalo pat nakaramdam ng kakaibang panganib si Mang Esteban. Hinawakan niyang mabuti ang kanyang habak, maging ang itak na nakapaloob sa kaluban sa kanyang tagiliran. Para sa kaalaman ng tagapakinig, ang habak ay isang uri ng anting-anting na nagsisilbing proteksyon at pananggalang sa anumang kapahamakan. Iginala niya ang kanyang paningin at sadyang mapandinlang ang nilalang at mukhang gumagamit pa ito ng tagabulag. Kung kaya't buong lakas siyang nagwika ng mga katagang, "Kilala kita. Kung ayaw niyong magkagulo at masaktan, huwag na kayo magtangkapan ng masama. Hindi ko kayo sasantuhin." Sa mga sandaling yon ay biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang anumang mga kaluskusan at tila nilubayan na si Mang Esteban ng kung anumang nilalang na sumusunod sa kanya. Sa pagkakataong yon ay ipinagpatuloy na muli ni Mang Esteban ang kanyang paglalakad hanggang makarating siya sa daan kung saan natatanaw na niya ang mangilan-ngilang mga kabahayan. Kaya lang, may mga narinig na naman siyang sigaw at paghikbi ng isang babae sa hindi kalayuan. Nagdumali siya sa paglalakad at naabutan niya sa may gawing kakahuyan ang kanyang apong si Mara, na noon ay nasa 14 anyos pa lamang. Pinagtutulungan itong halayin ng ilang mga lasinggerong kalalakihan. Nagpupumiglas ang dalagita subalit hindi niya magawang makatakas sa mga kamay ng mga ito dahil may hawak na patalim ang mga lalaking yon. Rumihistro sa isip ni Mang Esteban na kung hahayaan niyang magtagal ang ganoong senaryo ay posibleng mawasak ang puri ng kanyang apo. Kung kaya't walang pasintabi na binulyawan niya ang mga lasinggero at lumapit sa mga yon. Hindi nagustuhan ng isa sa mga kalalakihan ng tabas ng pananalita ni Mang Esteban. Kaya naman sinenyasan ng lalaki ang kanyang mga kasama na umatake gamit ang mga patalim. Binitawan ng mga lalaki ang nangihinang dalagita. Umatake sila kay Mang Esteban dala ang matatalas na kutsilyo. Naging alerto si Mang Esteban at tila lumili sa mga patalim sa tuwing umiilag siya pero nahagip siya ng isang lalaki nun. Nadaplisan siya sa kamay pero maliit lamang na hiwa iyon.
at halos konting patak lamang ng dugo ang lumabas dito. Tinadyakan ni Mang Esteban ng isang lalaki samantalang ang dalawa pang lalaki ay itinulak niya at iniuntog sa katawan ng punong kahoy. Halos mamilog ang mga mata ng isa pang lalaki nun. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan nang mapansin na biglang naghilom ang sugat sa kamay ni Mang Esteban. Kinilabutan siya ng husto, kung kaya't imbis na umatake kagaya ng kanyang mga kasama, umiwas na lamang ito. Sumigaw sa pagtakbo na para bang nasisiraan ang ulo nun. Nung mapansin ni Mang Esteban na hindi na makagulapay ang mga binatang lasinggero, nilapitan niya ang kanyang apo at tinulungan na maihatid sa bahay nito. May ilang hakbang lamang naman ang layo ng bahay ng dalagita, buhat sa bahay na kubo ni Mang Esteban, kung kaya't hindi ito nahirapan sa pag-uwi. Pagkarating naman ni Mang Esteban sa kanyang bahay kubo ay umusal siya ng dasal para mapatibay ang kapangyarihan ng kanyang habak bago pa siya makapagpalit ng damit at natulog ng mahimbing. Lumipas ang ilang linggo at may bagong salta. May ilang distansya ang layo ng bahay ng isang dayuhan buhat sa bahay kubo ni Mang Esteban. Sa umaga, nakikita na lamang siya ni Mang Esteban na lumalabas kapag sumasapit ang gabi. Nahihiwagaan siya sa lalaki lalo pa nang mapansin niya na maputlang maputla ang kulay nito. Hindi karaniwan sa isang normal at ordinaryong tao. Kaiba rin sa taong may sakit. Hindi masyadong nakikipagkwentuhan si Mang Esteban sa kanyang mga kapitbahay, simula nang ipamana sa kanya ni Empong Kaloy ang pagiging albularyo. Madalas siyang gumagamot ng mga taong sinasapian, kinukulam at kinagayuma. Isang gabi, nagising si Mang Esteban sa malalakas na sigaw mula sa kabilang bahay. Tinig yon ng isang babae at kinutuban siya na marahil ay may dinalang babae ang binata sa loob ng bahay na yon. Nagmumula ang ingay sa mismong loob ng bahay nito. Makalipas ang ilang sandali, biglang tumahimik. Nagtaka si Mang Esteban pero hindi na siya nagtangkang manghimasok at makialam. Kaya ipinagpalagay na lamang niya na walang kung anumang kakaibang nangyari sa kabilang bahay na yon. Kinabukasan, napansin niya ang binata na nakadungaw sa bintana ng kanyang bahay, malayo sa liwanag at sikat ng araw. Pasilip-silip ito sa may bintana at tila may hinahanap na kung ano. Hindi maganda ang kanyang mga kinikilos at napag-isip-isip ni Mang Esteban na parang hindi ito mapakali at tila merong tinataguan. Nang mapansin ng binata na nakatingin sa kanya si Mang Esteban nun, bigla na lamang namula at nanlisik ang kanyang mga mata. Pero gayon pa man ay hindi nagpakita ng anumang takot si Mang Esteban mula sa kanyang kinatatayuan. Nilakasan niya ang loob at kinuha ang botelyang may langis. At makalipas ang ilang sandali, kumulo ito ng bahagya habang nakalagay sa kanyang istante. Naningkit ang kanyang mga mata nung sinuri niyang mabuti ang botelya. Naisip niya na mapapalaban na naman siya sa mga susunod na araw. Patunay lang na may aswang sa paligid. Pagkatingin ng binata kay Mang Esteban ay bigla niyang isinarado ang kanyang bintana at hindi na muling binuksan pa yon. Dumating ang kinahapunan. Nakasagap ng balita si Mang Esteban sa kanyang mga ginamot na pasyente na hindi umano ay may gumagalang aswang sa kanilang lugar, nambibiktima ng mga tao at kumakain umano ng mga laman loob ng hayop. Tunay medyo nagduda itong manggagamot ng mismong kapitbahay niya yon. Kasi wala namang ibang bago doon eh. Kinutuban siya dahil sa pagkulo pa lamang ng botelya ng langis ay
naalala niyang ang tanging malapit sa kanya ng mga oras na yon ay yung kapitbahay niya na yon. Sa pagkakataong yun ay pinagpatuloy niya na lamang ang panggagamot at nagkibit-balikat na lamang ito. Hinayaan na lamang niya magkwento ang naturang taong nagpapagamot. Hindi siya nagpahalatang may nalalaman sa mga pangyayaring yon. Ayaw naman niyang magbigay ng konklusyon habang hindi pa rin niya nakikitang pumapatay talaga ng tao ang kanyang kapitbahay o makapangbiktima man lamang ng buhay na hayop. Itinanong niya sa isang lalaki kung kaya nitong ilarawan ang naturang aswang o kung nakita na ba nito ng personal. Tumugon naman ang lalaki at base sa kanyang pagsasalaysay, kapansin-pansin ang mga kakaiba at kahina-hinalang pagkilos ng isang matipunong binata. Hindi tubong negros ang binatang yon. Hindi taga sa kanila. Isa lamang siyang dayuhan sa kanilang lugar. Mukha siyang ordinaryong lalaki pero kung oobserbahang mabuti at kikilatisin, nakakapangilabot at hindi maipaliwanag na kakaiba sa kanyang pisikal na kaanyuan. Matapos na gamutin ni Mang Esteban ng lalaki, ay binigyan niya ito ng mga halamang gamot at orasyon na panlaban nito sa kulam na posible pang paigtingin ng kanyang kamag-anak. Matapos itong magpasalamat sa albularyo ay maagap na rin itong umalis sa takot na maabutan pa ito ng dilim. Kinagabihan, habang pinipilit na makatulog ay nakarinig na naman si Mang Esteban ng ingay mula sa bahay ng kanyang bagong kapitbahay. Yun ang tunog ng lumalagastas na tubig mula sa tapayan. Tila may sunod-sunod na patak na nakakaistorbo sa kanyang mahimbing na pagkakatulog nun. Naglakas loob si Mang Esteban na lumabas ng bahay. Binaon niya ang itak, gayon din ang habak nun. Nagdala rin siya ng talandro na may kakaibang lingwahe at mga dasal dahil malakas ang kutob niya na hindi nga normal ang kanyang kapitbahay nun. Pagkalabas niya ay naabutan niyang palabas din ng bahay ang binata. Nagmamadali itong naglakad patungo sa may kakahuyan. Medyo na-alarma si Mang Esteban dahil nakakatiyak siyang posibleng may mabibiktima na naman ang aswang. Kung kaya't minabuti niyang sundan ito sa tinahak nitong daan. Binaybay ni Mang Esteban ang masukal na kakahuyan na yon. At sa tulong ng liwanag ng buwan ay madali niyang nasundan ang binata. Pero laking gulat niya nang bigla na lamang ito naglaho nung nakarating siya sa bahaging niyugan. Lumingali nga sa paligid si Mang Esteban nun at nararamdaman niya ang manakanakang simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Senyales na nasa malapit lamang ang nilalang. Hindi pa noon natatagalan, may naaamoy siyang nabubulok. Napakabaho at talagang halos bumaliktad ang kanyang sikmura. Nag-umpisa siyang maglakad at hinanap ang pinagmumulan ng nakakasulasok na amoy na yon. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Saglit siyang napahinto nang mapansin ang isang katawan ng tao na nakasiksik sa isang tabi ng puno ng niyog. Laslas ang pulsuhan at wakwak ang tiyan nito. Puno ng kalmot ang kanyang dibdib. Siniyasat niyang mabuti ang bangkay at napansin na malaki ang pagkakabuka ng kanyang tiyan. Wala na rin itong laman loob. Pinagmasdan niyang mabuti ang bangkay. Hubad-hubad ito. Babae. Nakaluwa ang mga mata. Lumingali nga siya muli sa paligid at naaninag niya sa isang tabi na merong nakatingin sa kanya. Nagbabagaw umano ang mata ng nakatitig na yon. Sa pagkakataong yun ay tinatagan ni Mang Esteban ng kalooban niya.
dahil nakakasigurado siyang ang kaharap niya nung gabing yon ay isang aswang. Maliwanag ang buwan kaya kitang-kita niyang mabuti ang presensya ng nilalang, lalo pat nangingislap at nagbabaga ang mga mata niya na animoy isang mabangis na hayop. Binunot niya mula sa kaluban ng itak at sa isang kisap mata, bigla na lamang umatake palapit sa kanya ang nilalang na yon. Hinawakan nito ang mga kamay ni Mang Esteban at pilit na inaagaw ang itak na nabunot niya doon sa kanyang kaluban. Gayunpaman, nakawala si Mang Esteban sa mga bisig nito. Iniwasan niyang makalmot na mga matutulis at mahahaba nitong kuko. Saglit siyang umatras at pinagmasdan ang kabuuan ng nilalang na yon. Nagtataglay ito ng mahahabang dila, matutulis na mga pangil at talagang malademonyong mapupulang mga mata. Mabuti na lamang at malakas ang kalooban ni Mang Esteban na suungin ang uri nito, dahil hindi siya papatalo sa anumang laban, lalo pat alam niya ang kanyang angking lakas at kapangyarihan. Hinigpitan ni Mang Esteban ang pagkakahawak sa itak. Sumalida siya pero mabilis na nakailag ang nilalang. Hinumbayan niya ito ng suntok sa mukha. Kamuntik na yung bumagsak sa lupa kaso nakabawi rin ang nilalang. Pinatamaan din siya ng suntok sa mukha, kaya napatalsik siya sa gawing kinasasadlakan ng bangkay ng babae. Napaangil sa sobrang galit ang nilalang. Inatake niya muli si Mang Esteban pero gumawa na siya ng paraan para hindi mapuruhan nun. Umibabaw si Mang Esteban sa nilalang na yon. Pinaulanan ng suntok at kasunod noon ay pinaghahampas ang ulo pero bigla siya nitong nahablot na sakal sa leeg. Sinuntok na muli ni Mang Esteban ang nilalang. Paulit-ulit niyang pinapatamaan ng kanyang kamao sa tagiliran hanggang sa mabitiwan siya nito. Bumuelo siya at pinagsusuntok naman ang aswang sa dibdib. At pagkatapos ay tinadyakan hanggang sa makalayo si Mang Esteban ng ilang distansya sa nilalang na yon. Sumagi noon sa isip niya na mainam na gamitan niya ng talandro para lalong manghina ang kanyang kapangyarihan. Sinikap niyang kuhain sa loob ng kanyang bulsa ang itinatagong talandro na yon. Inilabas niya yon at nang bandang lumapit na naman sa kanya ang nilalang, ginapos niya ang mga kamay nito kasabay ng pag-usal niya ng mga buhay na salita. Itinulak niya ng pagkalakas-lakas ang nilalang habang walang pati ditong umaangil. Napansin niya na nagwawala ito at pabaling-baling na tinatanggal ng naturang nilalang ang talandrong yon habang umuusok ang kanyang mga kamay. Bahagyang lumayo si Mang Esteban sa naturang nilalang. Alam niya na anumang oras ay matutupok na ang buong katawan nito ng nagbabagang apoy. Pinagmasdan niya ito. Nagwawala pa rin ang nilalang at kung saan-saang katawan ng punong kahoy ito sumasandal habang pilit na tinatanggal ang talandro sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal ay umakyat ang usok at nasunog na rin ang kanyang mga braso paakyat sa kanyang leeg. Hindi na natagalan ng nilalang ang pag-usok ng kanyang kalahating katawan hanggang sa umabot na sa tuktok niya ang init nun. Umangil ito ng umangil na tila parang binabalatan ito ng buhay sa sobrang tinis ng kanyang boses nun. Nakakabingi at halos magtakip ng tenga si Mang Esteban. Umatras pa ang manggagamot at halos ilang dipa na lamang ang layo niya mula sa kinatatayuan ng lalaking yon. Pinagmasdan niyang mabuti ang kinahantungan ng nilalang.
Unti-unti itong nawalan ng lakas hanggang sa tuluyang masunog ang mukha nito. Umusok ang mga nilalabasan ng hangin sa kanyang katawan. Sumingaw ang init hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa at binawian ng buhay. Nangitim at halos maging abo na ang nilalang na yon, habang umuusok pa rin ang katawan nito. Nakaramdam ng tagumpay si Mang Esteban nang magapi niya ang aswang. Hindi nagtagal ay dinampot niya ang talandron na kasulampak sa lupa. Medyo may konting sirang nangyari sa maruming talandro pero hindi na yun pinansin ng manggagamot. Malakas pa rin ang tinataglay nitong kapangyarihan dahil sa matinding epekto nito laban sa pagpatay sa masasamang elemento. Nung matapos ang lahat, naisip ng Mang Esteban na bumalik na sa kanyang bahay kubo pero napansin niya sa hindi kalayuan ang tatlong lalaki na papalapit sa kanyang direksyon. Nilapitan ng mga ito ang bangkay ng dalaga. Doon pa lang, nalaman na niyang anak pala ng dating kapitan ng bangkay na yon. Pinagtulungang buhatin ng mga kalalakihan ang bangkay ng dalaga at dinala nila ito sa kanyang pamilya. Nagpasalamat naman sila kay Mang Esteban sa ginawa nitong pagpatay sa nilalang. Nakakalungkot man pero kahit papano ay nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng babae. Matapos ang huling kaganapan ng pakikipagtunggali ni Mang Esteban sa nilalang, ay dumalang na rin ang usap-usapan at maging insidente ng patayan at kababalagan sa lugar nila. Nawala din yung kapitbahay niya, yung bagong salta. Makalipas ang ilang taon ay unti-unting dumami ang mga kabahayan kung saan mabilis na umulad ang kanilang lugar na nasasakupan. Napalitan na rin ng mga sementadong bahay ang mga kabahayan. Lumawak na rin. Dumami ang hanapbuhay. Nabawasan ang mga liblib na lugar at nagpatayo na rin ng iba-ibang infrastruktura. Pumanaw si Mang Esteban sa edad na 70 taong gulang. Pero sa puso ng mga tao sa lugar na yon, hindi nila makakalimutan ang ginawa nitong kabayanihan para mapatay ang aswang.